serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Mga balita ngan impormasyon nga angay hibroan, mga isyu nga kinahanglan aksyonan. Ini pagtitirukon nga nigpapahamtang ipinagihan programa Agenda Hautso. Ika ng Philippine Information Agency, Eastern Visayas, igpapalangat tayo ang mga Agenda Hautso nga napapanahon ngan sadang pagdagdon. Eastern Visayas, habagong Pilipinas. Ini ang iyo agenda. Halinyada han mga balita. Dole tupad workers naghatagin serbisyo ha balik eskwela han DepEd. Brigada Eskwela han Northern Samar suportado han magkandurodilain nga sektor. Department of Agriculture ginlibot ang Tacloban City Public Market hapag siguro han 50 pesos nga presyo han bugas. Libre nga Wi-Fi access point sa Sinirangan Visayas, masobra na 2,000 ang ginabrihan sumala han DICT. Responsable nga dive tourism ginduduso para ha Sugod Bay. LGU Llorente nagpapakusog han food security ipinaagihan hardin sa barangay program. 266 milyones pesos nga pondo ginihingita han DPWH para han retrofitting han Biliran Bridge. PIA-8 nga National Anti-Poverty Commission nagpirmahay hin MOU para advokasya nga impormasyon bahin han poverty reduction program sa gobyerno. Haratsada Balita! 11 nga LGUs han segundo distrito han Leyte gindeklara nga ada stable internal peace and security condition. A News and Information Center, zero fees han land bank han tira nga online government payments igin patuman na.
second tranche sa minimum wage rate sa Sinirangan Visayas epektibo bidahan Hunyo 1 sumalahan RTWPB 8. Aistorya Panlawas, prostate cancer, pag-iistoryahan. Mga detalye, hanaton mga balita, masunod na! Ini ang amon ika-19 na edisyon ng Season 2 ng Agenda 8. Hinautunta na ada kamuha maupay na kahimtangyan na. Ako, Frederick Jimenez. Ini ang angunsyahan nga edisyon para hambulan han Hunyo. Hawaray lakay nga panahon, aada na kita katungahan tuig. Salamat ang iyo padayon nga pagkarawat han mga balita nga impormasyon. Ako, Steffi Liborios. Tutok permi amon kada semana nga edisyon han Agenda 8 nan permi niyo makikita ng Facebook pages han Philippine Information Agency Eastern Visayas. Ako, Aegis Pinosa. Ang Agenda 8 ini masusundan ang mga estasyon ng Radyo Pilipinas Calbayog, Radyo Pilipinas Sogod, ng Radyo Pilipinas Borongan. Upod pa ha 94.9 Infinite Radio Villaba, ng 94.5 DYRK Radyo Calgara, Hakarigara Leyte. Ini hi Jane Sanyanugay, ini ang iyo. Agenda 8, Year 2. Agenda House! Dole tupad workers naghatagin serbisyo habalik eskwelahan DepEd. Adan report ni Rian Arintuhan PI Eastern Visayas. Mabalik na ha mga eskwelahan ang mga kabataan para han bag-o nga hugna han tinuig nga pag-aram. Ngani, ang Department of Education o DepEd kabulig ang durodilain nga mga ahensyahan gobyerno o pod ang pribado nga sektor in burublig nga nagaandam agud masigurado nga ang kada eskwela in masulod na talwas, malimpyo ngan huyayag nga eskwelahan. Kabulig ang DepEd ang Department of Labor and Employment o Condole diin 10,445 nga mga tupad workers inigin pasarang ha mga pampubliko nga mga eskwelahan. Hirain kabakyang ha brigada eskwela ha paglimpyo, pagpintura ngan pag-ayad han mga nagkaruruba nga mga gamit sa eskwelahan. Iniin kaparte han inisyatibo nga nasuportahan direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga upayon ang resulta han paghibaruhan kada bata dungan liwat ang paghatag hinayuda ha mga nagkikinahanglan nga mga mulupyo ilabi na ang mga kag-anak. Hi Lawrence Paragas, usa nga tupad worker in nagpapasalamat ni gayon nga makabulig han brigada eskwela ha Northern Tacloban City National High School. Mas maupay kay sugad ang mga nagbebrigada, mas napapadalian nila trabaho tungod amon ngano sa pangan kung may da nimo enrollee sugad imo anak pwede mo gihap iglayon tungod ang kuan tupad. Salamatan dole nga intagang kami opportunity nga magkamayadahin trabaho samtang waray pa income. Sumalahan DepEd, masobra 980,000 nga mga kabataan ha pre-elementary, elementary, high school ngan senior high in ginlalauman nga magkakabalik ka eskwelahan yana nga Hunyo 8. Para kan Jenaline Amago, aniya paghibulig ka tupad in dako nga butang para haiya may tungod kay nakabulig na hiya ha brigada eskwela nakahigayon pa hiya nga makabiling hinkwarta pagsuporta haniya mga anak nga nangingiskwela. Maupay ni haamon kada ko ni nga bulig para maka-provide gihapon it mga amon mga estudyante kaya panginahanglan so galit mga school supply. Tikang ha PIA Eastern Visayas, Ryan Arinto, ini ang iyo Agenda ha 8. Brigada Eskwela ha Northern Samar suportado han magkaduridilain nga sektor. Ang detalye hini nga balita igahatag ni Eileen Diaz han PIA Northern Samar. Naging manilampuson ang ginbuhat nga pagtulang sa Brigada Eskwela 2026 kum risk assessment and hazard mapping sa DepEd Division of Northern Samar nga ginbuhat sa Municipal Covered Court sa Bungto sa Bubon. Sa ilarom sang tema sa yan ang tuig 2026 nga bayanihan sa paaralan nagkakaisa para sa kaayusan at kaalaman gintagan bugat ang suporta sa magkadurdilain nga sektor sa komunidad tikang sa lokal nga pangobyernohan nga da sa pribado nga sektor nga magkadurdilain nga ahensya sa gobyerno. Ginpahayag ni DepEd Northern Samar nga ang Brigada Eskwela in mandato tikang sa Bawbaw nga ginbubuhat kada tuig antes magtikang ang klase. Ugaring, yan na gindugtong ang risk assessment and hazard mapping para masiguro ang seguridad sa mga kabataan dida sa palibot ngan sulod sa eskwelahan.
Ngaan brigada eskwela, hindi ila para sa pagpakaupay sa istruktura sa eskwelahan, ang paglimpyo sa palibot, pagtindog sin pader. Pero ada ang hilarom nga pahulugan sin pagpukaw sa espiritu sa volunteerismo, ang pagpaangambit sa hiagi, paghalad sa kalugaringon para sa kaupayan sa kabataan. Gintagan doon ni Governor Harris Christopher Unchuan sa iya mensahe ang ginbasa ni Vice Governor Clarence Dato ang kaimportante sa brigada eskwela nga ini dili la simple nga bayanihan pero pamuhunan para sa maupay nga kabubuhason sa kabataan. Nan iya dayon nga gindayaw ang kamaistrahan nga empleyado sa DepEd sa sakripisyo ngan paghalad sa kalugaringon para sa mga eskwela. Kaparte sa programa ang pagperma sa commitment of support sa tanan ng mga stakeholders nga na seremonya sin paghatag sa mga donasyon, materialis para sa mga eskwelahan tikang sa probinsya ngan pribado nga institusyon. Kikang sa Philippine Information Agency, probinsya sa norte San Samar, ini sa Aileen Alazon Diaz para sa Agenda Ha-8. Department of Agriculture, inlibot ang Tacloban City Public Market, hapag siguro ang 50 pesos na presyon bugas. Ang report, tikang kan Jasmine Kate Agosto, ang PIA Leyte. Nagdumara in surprise inspection sa Tacloban City Public Market ang Department of Agriculture o DA kaupo ng iba pa ng mga kasugbong nga ahensyahan gobyerno agud masiguro kung nasusunod 50 pesos nga price ceiling kapag baligya imported nga bugas nga ginpapatuman ha sa COVID 30 ka adlaw. Ang pagbutangin 50 pesos maximum nga presyohan kada kilohan imported nga bugas inanunuyo nga maprotektaran ang mga konsumidor kapag itaasan presyohan mga paraliton. Ginpangunahan ni DA 8 Regional Executive Director Rodel Macapanias ang pag-inspeksyon sa merkado ngan personal niya nga ginpaintindi ha mga parabaligya ang importante nga mga probisyon han Executive Order number 118 nga ginpirmahan ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Naghatag gyapon pahimatngon ngan giya hi Macapanias ha mga nakit-an nga nagtalapas adto nagbaligyahin lapos sa ginmando nga presyo samtang ginpahinomdom gyapon na era ang Republic Act number 7581 o ang Price Act antes magpagawasin mga sanksyon ha sunod nga inspeksyon. Labot lahan presyo, gin-inspeksyon gihapon ang label colors sa mga bugas, agud mabuligan ang mga konsumidor nga madali mahibaruan ang kalidad ngan klasifikasyon han era ginpapalit nga bugas. Nagpasalamat naman gihapon ni Macapanias ha positibong reaksyon han mga parabaligya nga nagsaan nga magsusunod han balaod. Ginaagat gihapon ng DA ang publiko nga i-report ang mga otoridad kung may ada pa na ramakit-an nga iba pa nga mga pagtalapas han mga presyo ha era lokal nga merkado. Nagawas na antipera nga aton mga retailers in aware. Pero pira gihapon naton call an attention na nagawas din talaga era aware na sabi na Executive Order 118. Ini nga tanan nagproblik para han aton inspection with the intention of really ensuring full implementation or enforcement of the Executive Order 118. Una, kinagihin taktong impormasyon na marireceive ang aton mga retailers o mga nagbabaligyahin ng bugas. Kay I don't think sugad kada po ito na magbabiolate kung maaram na naman hira na may ada sugad na experience sa kalawang. Tika nga Philippine Information Agency Leyte, Jasmine Kate Agosto, ini ang iyo agenda Ha-8. Libre nga Wi-Fi access point sa Sinirangan, Visayas, masobra na 2,000 ang ginabrihan sumalahan DICT. Diyan detalye kan Alit Reyes, han PIA Leyte. Happy nakaori nga implementasyon ng Free Wi-Fi for All program ang Department of Information and Communications Technology. Maabot na 2,096 ang free Wi-Fi sites ang ira na konektaran din sa Sinirangan, Visayas. Lakip na din yan masobra 300 nga mga eskwelahan nga natauran ng libre nga Wi-Fi ang mga probinsya Leyte nga
ngan biliran. Iniagod mas mapayrolipot ang digital divide ang mga komunidad, hilabi ang mga tayaw nga lugar ngan mas matagan, mas madagmit nga komunikasyon aton mga komunidad ngan gobyerno, hamag kanilang nga sektor sugadan edukasyon, panlawas, ekonomiya, transportasyon, disaster response ngan damo pangaiba. Formal nga ginlansar ang free Wi-Fi for all durante ang opening ceremony hankanan DICT National ICT Month Celebration hapanguna ni DICT 8 Regional Director Melvin Carlo Baroa. Haluyo ang pagkilala ang hayan nga panahon ang pagkamay-adahin masasarigan nga internet connections inusa na nga panginahanglan at panadlaw-adlaw nga mga buruhaton. We celebrate a monumental milestone for the department. This is actually the 10th anniversary of the DICT. For the past decade, DICT has been dedicated to carrying out its mission of transforming the Philippines into a digitally empowered nation. Here in Eastern Visayas, that mission has been a deeply personal mission. Gusto po natin talagang tulungan. Nakikita po natin na very prone tayo sa mga climate changes and of course typhoons. Kaya po pinagbutihan po namin dito sa DICT na magkaroon po, lalo na po yung mga communities located at remote isolated areas, magkaroon din po sila ng access sa mga infrastructure or technologies that would allow them to be connected to the main society. Ang Free Wi-Fi for All program in panguna nga programa ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga otorisado ilarom han Republic Act No. 10929 nagahatagin libre, malaksing ang secure nga internet access ha mga pampubliko nga lugar sugadan mga buhatan ng gobyerno, pampubliko nga eskwelahan, mga ospital, plaza, ngan mga transport terminals. Kaya nga Philippine Information Agency Leyte ni Alit Reyes ini ang EU Agenda Ha-8. Responsible nga dive tourism giduduso para Sugod Bay. Adian detalye kan Bong Pidalino han PA Southern Leyte. Matagutlo ilaw sa tinaw nga kadagatan sa Sugod Bay ang mga ningsaw mga divers na kasudong sa labong nga mga coral gardens nakatagbo og mga pawikan naglangoy-langoy og nakakitagduot sa mga isda nga nagpanud-anod lang sa sug. Alang sa kadaghanang mga diving enthusiasts nga nangapil sa tulok adlaw nga Sugod Bay underwater experience, ang maong kalihukan dili lamang adventure kundi nagpahinumdum nga angay ang pinga ng kinayahan ilawom sa dagat aron padayon nga makadani sa mga lokal ug langyaw nga mga bisita sa Southern Leyte. Sa opening program dito sa Peters Dive Resort sa lungsod sa Padre Burgos pagka Mayo 20, ang mga gipadangat nga mensahe nagsentro sa maong punto ang panawagan sa responsible tourism o environment conservation. Kinahanglan panalipdan ang marine ecosystem aron kapahimuslan sa masunod nga kaliwatan sa umaabot pa nga panahon. Nagkanayon si Vice Governor Rosa Emilia Mercado. As your Vice Governor, I want to emphasize that our goal must always be tourism through protection. We must remain firstly committed to preserving this fragile ecosystem so that the vibrant, breathtaking paradise we enjoy today remains pristine for the generations of Southern Leyteños. Si 2nd District Representative Christopher Sunyap midason sa panawagan alang sa sustainable tourism. Niya pa nga gipanalipdan nato ang mga bahande ilawom sa Sugod Bay bisan pa man gihanyag kini sa kalibutan aron matanaw. Crown jewel sa among lugar, no? Kaya ang among lugar sa Southern Leyte puno sa mga natural resources, especially natural habitats ng mga pandagat ng mga matawag na ito, mga jewels yun mo. So kami, we are being protected. At the same time, we want to show the world that what we have here is a crown jewel. Samtang si DOT-8 Regional Director Karina Rosa Tiopes may hisgot usab sa shared responsibility sa mga stakeholders aron masustenihan ang industriya og nga mulahaw tay kini ngadto sa atong mga anak og sa mga anak pagyud sa atong mga anak. We are so gifted and it is our moral duty, tayong lahat na nandito ngayon, to make sure that this gift from God will masustain through the years so that in the future they will still be able to enjoy what we are enjoying today. Ang Sugod Bay Underwater Experience nga gipahigayon gikan sa Mayo 20
hangtod Mayo 22, gipasiugdahan sa Department of Tourism Regional Office o hugot nga gipaluyhan sa provincial government. Nakip sa mitambong sa opening ceremony o sa tulo ka adlaw nga kalihukan, mao sila si Padre Burgos Mayor Maria F. Crispina Publiti, Vice Mayor Hermenegildo Culpa, Provincial Tourism Officer Nedcar Garbes, Mayor Lucia Asturga sa Daram Samar, pipila ka mga DOT Regional Directors o kapin sa duha ka dosina nga mga divers gikan sa lanlaing dapit. Gikan sa PIA Southern Leyte, Bong Pidalino alang sa Agenda Ha-8. LGU Llorente nagpapakusugan food security pinaagyan hardin sa barangay program. Detalye hini nga balita ighatag ni Bigong Ban han PIA Eastern Samar. Inlunsadan gobyerno lokal han Llorente ha probinsya han Eastern Samar ano sa nga community program nga nagtutuyo mapakusog ang food security nga makabulig ka mga pamilya pinaagihan pagtanom hinutanon hatag sa nga barangay habungto. Iginlunsadan Mayo 29 ha barangay Antipolo ang hardin sa barangay. Nusa nga inisyatiba nga naghahatag higayon ha mga pamilya nga makaproduser hat ira ka lugaringon nga pagkaon pinaagihan backyard gardening ng communal gardens. Siyahan nga nakabenepisyohan programa ang 117 nga residente han barangay Antipolo tiin nagpartisipar hira ha pagtanom pechay seeds nga seedlings sa communal garden han barangay. Sumala ka Mayor Christine Cardona, labaw pahan pagtanom hinatanon ang katuyuanan ng programa tungod kay ginta-target liwat hini ang pagpakusog han kapasidad han mga pamilya nga makapagproduser han ira panginahanglanon ha pagkaon. Ni kada barangay ang bugos nga Llorente pagkakamay dayni. Tapos sa datong programa, ang halos nga tanan ang mulupyo. At mga beneficiaries matatagan hini nga programa. Para masuportaran ang ira pagpadayon ha pagtanom, makakarawat 2,000 pesos nga insentibo ang mga partisipante nga pamilya katapos makumpleto ang planting and harvesting cycle. Ipapatuman ang hardin sa barangay pinaagyan Office of Municipal Agricultural Services ng Public Employment Service Office o PESO. Target ang lokal nga gobyerno nga mapahaluag ang programa nga duha nga tanan nga 33 nga barangay han Llorente nga mabenepisyuhan ang masobra 4,500 nga pamilya. Nagpasalamat naman ni Municipal Agricultural and Fisheries Council Chairperson Merlita Aliada nga nagsiring nga dako ini nga bulig para ha mga paraguma nga mga pangnimalay nga nangangailangan hing pagkaon. Nakita mo na pagpasalamat din nga programa nga nahingan-hinga ako. Samtang padayon nga ginpapahaluag ang programa nga naglalaom man lokal nga gobyerno nga diri la mga hardin ang matubo kundi pati ang kultura nga paginandam nga paginmadurutuhan mga komunidad hapag siguruhan pagkaon hadtag sa nga pamilya habungtuhan Llorente. Para PIA Eastern Samar, V. Tolentino Kumban, ini ang iyo. Agenda Ha-8. 266 milyones pesos nga pondo hinihingitan DPWH para han retrofitting han Biliran Bridge. Ang report igahatag ni Rodrigo Victoria had PIA Biliran. Padayon ang mga lakang sa Department of Public Works and Highways o DPWH aron masiguro ang kaluwasan ug pagpadayon sa transportasyon pinaagi sa Biliran Bridge. Sa presentasyon ni Engineer Erwin L. Antonio, District Engineer sa DPWH Biliran District Engineering Office atol sa first semester Biliran Information Officers Network meeting sa DPWH BDEO Conference Room niadtong Mayo 28, iyang gipatinaw ang samtangang kahimtang sa tulay ug ang mga plano alang sa dugayng solusyon. Matod ni Antonio, 30 ka milyon ka pesos lamang ang lawat nga pondo alang sa gilayon nga pag-ayo sa mga nagupang still members sa ilawom sa Biliran Bridge nga namatikdan sa miaging inspeksyon. Gipahibalo sa ni Antonio nga human sa mga pag-ayo ug assessment, misaka na ang allowable load sa tulay gikan sa temporaryong 5 tons ngadto sa mas taas nga kapasidad depende sa matang sa sakyanan. Samtang nagpadayon ang validation sa kapasidad sa tulay, nangayo ang DPWH og 266 ka milyon ka pesos alang sa major retrofitting aron mapalig-on ka kini ug makadawat og mas bugat nga karga. Kaya nga we also requested mid the presentation to request for total retrofitting of the bridge para ma-increase natin into 20 bucks which original kay yung tulay natin kasi way back 1976 pa
So it's already 50 years old. Ang sabi nila, may metal fatigue na, ganito, but if ever we can make a sort of retrofitting process, massive, we are requesting for around 266 million. Dugang paniya, giuna usab sa gobyerno ang plano sa pagtukod 32 ka bilyon ka pesos pinaagi sa pundo gikan sa Asian Development Bank. Gilauman nga mahuman ang proyekto sa tuig 2032 samtang pagapreserbahon ang samtangang Biliran Bridge isip usa ka simbolong estruktura sa probinsya. Dugang pa, hapit na usab mahuman ang kasamtangang mga upgrading o rehabilitasyon nga gihimo sa Biliran Bridge. Gilauman nga napalig-on nga estruktura makatampo sa mas taas nga level sa kaluwasan, mas maayong konektibidad ug mas epesyenteng paglihok sa mga residente, biyahero ug mga negosyante nga nagasubay sa maong ruta. Nagpakita usab kini sa padayon nga paningkamot sa administrasyon ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpalig-on sa mga kritikal nga infrastruktura sa nasod ug pagsiguro sa mas luwas ug mas ling-on nga mga transport link nga nagdugtong sa mga probinsya sa Biliran ug Leyte. Sa pagkakaron, padayon ang paggamit sa barging system alang sa mga overload nga kargamento samtang gihulat ang dugang pundo alang sa retrofitting ug ang umaabot nga parallel bridge project. Gikan sa Philippine Information Agency Biliran, Rodrigo Victoria, kini ang inyong Agenda Haotso. PIA 8 nga National Anti-Poverty Commission nagpirmahay hin MOU para advokasya nga impormasyon kabahin poverty reduction programs han gobyerno. Adin report ni Sol Alarcon han PIA Eastern Visayas. Agud mas maparuhugot ang koordinasyon habot nga National Anti-Poverty Commission ngan Philippine Information Agency Dinerion 8 usa nga Memorandum of Understanding o MOU ang ginpermahan han mga tinaglawas sa duha nga buhatan han gobyerno. Durante pinakasyahan nga talakayan ang mga merngerisda ang ginbuhat a budget hotel han syudad. Panuyuhan MOU para mas epektibo nga maipasabot ha katawan ang mga programahan gobyerno nga makabulig pagbaton han kakablasan din ha aton rehiyon. Hagin buhat nga ceremonial signing gindigon han NAPC pinaagi kan Roxanne Ladlad, Development Officer 3 an mahinungdanon nga papel han PIA ha pagpapasamwak pinaagi han magkalain-lain nga media platforms. Tingin ko maganda if we can strengthen our collaboration at saka kami rin para maging mas enhance yung presence namin sa ground kasi this is what we need to be known dito po sa baba. At the same time po ay magkaroon kami ng continuing linkage kasi established na ma'am, so we only need to enhance and maintain po at saka e-expand sana. Kaparte hanggang kasarabutan ang pagdumaren press conference ngan forum kaupod ang mga benepisyaryo kada quarter han tuig. Tikang ha PIA Eastern Visayas, Sol Alarcon, ini ang iyo Agenda Haotso. Hatunat sa balita yan na. Onsing nga LGU sa segundo distrito han Leyte nga Santa Rita ha Samar gindeklara nga aada ha stable internal peace and security condition. 48 kilowatt nga solar power system ha PRO8 gininauguraran. 30 million regional warehouse project han Red Cross sa Sinirangan Visayas pagtitikangan na. Ang detalye hini nga ratsada hin mga balita masunod na. Ratsada Balita! Opisyal nga ginideklarahin 11 nga munisipyo ang segundo distrito ng Leyte kumuha State of Internal Peace and Security Condition. Ang deklarasyon ay nagkikilala han mamurayaw nga sitwasyon hindi nga mga bungto ngan libre na ang mga pwersa at insurhensiya ngan mga kasamok nga nakakabalaw ng seguridad ng lugar. Lakipan bagong nga ginideklara nga ada stable internal peace and security condition amo ang mga bungto han Barugo, Kapuokan, Dagami, Dulag, Mayorga, MacArthur, Hulita, La Paz, Pastrana, Tunga ngan Tabon-Tabon. Sa kan Tabon-Tabon Mayor Efren Redonia, dako nga butang para ira gute nga bungto nga maging hulos na ang kamurayawan agud pa man mas nga umursa pa ang ira bungto. If there is peace and order in any municipality, automatic itong investors na sa kaya wala magninegosyo kung bisan din ng munisipyo kung na masamok ito na sa mga na i-assume my first at yung mayor na kung yung prioridad ng alimento na pasagaan. Waray nang ina makikita from the population going to the barangays outside the population na living concrete at kalsada. Mga kasamang dito natin, mga munisipyo, yung tatagan na rin. Diri na kaya nila population.
Ang importante niya kung mapang-market roads na ito, magkaihim nga ito. Parang magmigay para ito nila pag-transport at kaya. Dakong gihapon na naging pasalamatan ng iba pa nga mga mayors sa iba nga bungto hini nga bago nga deklarasyon hapag siring nga iniin makakagduso hinduga nga investment sa nira bungto ngan mas makakaorsa pa ni ekonomiya ngan panginabuhi ngan ira mga mulupyo. Nagpirmahay gihapon in Memorandum of Understanding aton mga LGU kaupod din Philippine Army nga iba nga mga stakeholders apanuyo nga mamentenar ang kamurayawan hini nga 11 nga bungto. Tiya nga Philippine Information Agency Leyte para Ratsada Balita, ini Alex Reyes, ini ang EU Agenda Ha-8. Ratsada Balita. Gindeklara ang bungtuan Santa Rita Samar nga Stable Internal Peace and Security Condition o SIPC di daan ka-25 Mayo nga usa nga dako nga pitad para ang padayon niya kamurayaw seguridad ng kauswagan hang bungto. Haminsay ni Santa Rita Mayor Jessica Michu iya gimpasalamatan ang suporta ng kooperasyon ang iba-iba nga sektor ng partner agencies nga nagbulig base maangkon ang SIPC declarations. Sumalaha alkalde dako ini nga dungog para ang bungto nga padayon ang irang mga programa sugad ang barangayan nga gimbubuhat kada Huwebes base badara at serbisyo gobyerno kadtuha mga barangay kaupod ang 63rd Infantry Battalion had Philippine Army. Dako po ini nga karangalan, dako po ini dungog nga ginahatag. Papadayon po namon ini kay may adaman po kami ginihimo nga pitad di diha amon ha local government unit usa na po dida iton answer ana kang ginyayakan ang baranggayan. Ginsaring liwat han alkalde nga una makuri makabot ang pipira nga aplan ng coastal barangays tungod ang problema sa seguridad. Pero yan na, damo na ang mga barangay nga may akses sa kalsada pinaagihan mga proyekto han lokal nga gobyerno para masiguro ang kamurayaw ng kaswagan sa Santa Rita. Dugang pa ni Mio Chu, ginlalauman liwat ang lokal nga gobyerno nga mas damo pa ang mamuhunan ng negosyo nga masulod ha bungto tungod han mas malinawon nga kaimtang. Natapos ang programa pinaagi ang pagpirmahan Memorandum of Understanding ng Pledge of Commitment and Support sugad man ang simbolo nga dab-letting ceremony. Tika nga PIE Summer Droma ini ang iyo Agenda Ha-8. Ratsada Balita. Kumusuportahan mapitaran gobyerno nga makaimit-imit sa paggamit ng enerhiya nga mapreserbar ang kalibungan, formal na gin-inauguraran ang bago nga na-instalar nga 48 kilowatt solar panel system ha PRO8 headquarters Camkang Leon, Palo Leyte. Inisyatibo ni Police Brigadier General Jason L. Capoy, Regional Director han Police Regional Office 8 ang na-instalar nga 48 kilowatt nga solar power system in equip inihin 40 kilowatt hour battery storage capacity nga nagkukumponerhin 56 units han 610 watt solar panels. So as we formally integrate this facility, may stand as a symbol of innovation, progress, and our shared responsibility to build a more sustainable future for the PNP and the communities we serve. Ini nga proyekto imay tulo ka phase ngan ini ensyahan pala nga phase ug nagkatidad na hin por lo menos 2.4 million pesos. Ipinaagi hini makakatipid ang kampo hin por lo menos 40,000 pesos kada bulan nga kabaraydan ha kuryente. Samtang gindayo naman han National Police Commission din ha aton rehiyon kadungan han pag-aghat han ibang police stations nga sundon ini nga niginpitadan Police Regional Office 8. So we really commend yung PRO8 for coming up with this initiative. And we also encourage yung mga police stations natin, yung mga police officers to follow yung sinabi kanina ni General Campoy na kung maaari, we really adapt yung mga solar system. Tika nga PIA Eastern Visayas para han Ratsada Balita. Sol Alarcon ini ang iyo Agenda Ha-8. Ratsada Balita. Pagtitikangan na ang Philippine Red Cross Tacloban Chapter and 30 million pesos regional warehouse project kini naging sa suportahan ng gobyerno ng New Zealand. Gin pangunahan mismo ni New Zealand Ambassador Catherine Rosemary McIntosh ang groundbreaking ceremony ng PRC grounds sa siyudad ng Tacloban. Kaupo ni PRC Secretary General Gwendolyn Pang, PRC Tacloban Board Chairman Martina Jimenez, mga Board of Directors ng Red Cross Volunteers. Ang pasilidad kung makumpleto na in maghahatag hinmarigon nga repository para ang mga relief
supplies nga pwede dayon mapagios kahuman mga bagyo o anuman na kalamidad o emergency agod diretso may padangat ngadto ang mga apektado nga mga komunidad. Ginihingita pa nga kung dinhi na nga daan nakabutang ini nga mga relief supplies malilikayan gihapon an maiha nga pagpadara han mga ayuda tikang pahaiba nga mga rehiyon. Bringing supply was really a challenge. That's why we should have our own, warehouse or facility here, so that in any eventuality we can respond easily, quickly, immediately, so that our support to the communities will continue to be relevant to people who are actually in need of our help at that very moment when they need it. Being resilient is good, but if you're not able to help them build back better or regain, the life even better before disaster happen, it will be another disaster. So we don't want that. Now, these experiences made one thing clear. If we are serious enough of protecting lives and reducing suffering, we must continue investing in preparedness long before disaster occur. And this is one of the investments that we have put in place. Ini nga original warehouse project in pinag-usa nga inisyatibo habot nga PRC nga gobyerno nga New Zealand pinaagihan kanan Ministry of Foreign Affairs and Trade International Development Cooperation Program. Tiga nga Philippine Information Agency Leyte para sa balita ini Alex Reyes in EU Agenda Ha-8. News and Information Center. Hanyusan Information Center, zero fees Land Bank kapira nga online government payments, ighin patuman na. Second tranche, minimum wage rate Sinirangan Visayas, epektibo na didahan June 1, Sumalaha Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Tikang Hanyusan Information Center, Adi Hini Lopido, PIA Eastern Visayas. News and Information Center. Ginanunsyo ang Land Bank of the Philippines ang pagkuhan convenience fees kapira nga online government payments sagud mas maging komportable ang transaction han mga Pilipino government agencies nga mas kabobo nga bayad. Ini insubay han pagpatuman ng gobyerno ang uplift program o Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport haluyuhan na eksperyensyahan na global economic challenges. Sumalan Land Bank waray bayad ha eligible person to government transactions gamit ang QRPH tinikangan Hunyo 1 to December 31, 2026. Dugang pahan Land Bank na eligible payments in naglalakip ang baraydan of fees a participating government institutions sugadan pili lang ang national government agencies, government-owned and controlled corporations, local government units, water districts ng state universities and colleges kung pagsuporta han mas paspas ng mas convenient nga pagbayad han police clearance, real property taxes, business permits ng iba pa. Sumalakan Land Bank President yang CEO Laimit V. Ortiz, panuyuhan zero convenience fees nga mas maiharani ha mga Pilipino ang serbisyohan gobyerno. Kung manunumduman, nauna nangagin pahabubaan han Land Bank ang InstaPay transfer fees ha 8 pesos tika nga 15 pesos. News and Information Center. Maupay nga sumat gihapon tikang naman ha Department of Labor and Employment gin pahibaro ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board Regional Office 8 ang mga employer nga magkatrabaho sa pribado nga sektor ha Sinirangan Visayas na epektibo na didan June 1 ang second tranche ang minimum wage increase sa ilarumhan wage order number RB 8-25 ang daily minimum wage rate para sa sektor nga ada non-agriculture, non-service, retail establishments nga nag-iempleyohin masobra na pulo nga magtatrabaho in magiging 470 pesos na tika nga 450 pesos, samtang 440 pesos naman ang bag-o nga minimum wage rate para had-ada service o retail establishments nga nag-iempleyohin na pulo ubos pa nga mga magtatrabaho pupudnan cottage nga handicraft industry nga agriculture. Ang second tranche nagtutugutan kadugangan nga 18 pesos nga umintuhan sweldo hapag parigon han patapod han gobyerno nga mapaunhan ang kaupayan han mga magtatrabaho samtang
tikang padayon ang pag-promote ang sustainable business growth ngan productivity ha rehiyon. Ginaagat naman han RTWPB 8 ang nyatanan na employer nga siguruhon ang pagpatuman han bagong wage rate ngan igpahibaro ha mga magtatrabahuan ira makatungod hay laro man wage order ngan magburubli paran patas nga panwelduhan productivity ngan inklusibo nga pagunhan han ekonomiya sinirangan Visayas hay larom han bagong Pilipinas. Tikang han News and Information Center ang PIA Eastern Visayas ini hinildalit lupido ngan ini ang iyo agenda haotso. Istorya Panlawas. Magpapadangat ang mga bagong impormasyon nga nakakaapekto han kahimsog hanaton Panlawas. Istorya Panlawas. Mga impormasyon ha mga tambal o paglikay han mga magkarinlaing nga mga sakit nga nakakabalaong ha panlawas ang mga tao. Iyo may babatian. Istorya Panlawas. Istorya Panlawas. Masunod na. Maapay nga oras mga kasangkayan, ako ni Nicole Bar, magpapadangatan ni Istorya Panlawas yan ang edisyon han agenda ha 8. Pag-istoryan nato ng usa nga sakit nga kasagaran nakakapekta mga kalalakian, inian, prostate cancer. Ang cancer of prostate usahan pinakakomon nga klase ang cancer na nakakaapekto ang kalalakian habugos nga kalibutan. Nahitatabo ini ha prostate gland usa nga gutiay nga glandula nga nahimumutang haubos ang pantog nga nahihimo ang partehan similya. Ang sakit mahimo magtikang hinhinay nga pagtubo nga diri dayon peligroso o mahimo liwat pagin agresibo ngan kumalat ha iba pa nga partehan lawas. Ako naman Mary Grace Manado. Ang mga sumusunod ang mga hinungdan o risk factor na consider aman tinikangan asya nagkakamay-ada ang tawin prostate cancer. Siyahan ang edad, labi na hakalalakian nga sobra 50 anyos. Kasaysayan han pamilya nga may cancer of prostate, mutation na genes sugadan BRCA1 ngan BRCA2. Obesity ngan dire maupay nga estilohan pagkinabuhi. Pagkaon nga damo na pula nga karne ngan mga pagkaon nga hitasan tambok. At tinikangan, bangin wari pa ni klaro ng mga simptomas, kundi samtang nagtutubo ang sakit, mahimo makaabat ang pasyente hinkaliso da pag-ihi, mas pirmi nga pag-ihi, dugo ha ihi o similya, kasakit ha hawak o balakang ngan kapoy. Gindiagnose ini pinaaging han mga medical nga eksaminasyon sugad ang PSA test, digital rectal examination, imaging test ngan biopsy. Ang pagtambalan cancer of prostate na depende sa stage ng sakit. Mahimoy na pinagan regular nga pag-monitor, operasyon, radiation therapy, hormone therapy, chemotherapy o iba pa nga moderno nga pamaagi. Nakakabulig ang pagkaada maupay nga lifestyle, regular nga ehersisyo, masustansya nga pagkaon nga regular nga pagta-check up para malikayan ini nga sakit. Hinumdumi, ang temprano nga pagpahibaro ng pag-ataman han aton lawas amon usa pinakamaupay nga depensa kontra ang mga seryoso nga sakit sugad han prostate cancer. Iyo pala nahibatian ang pinakaorhe nga impormasyon bahin han paghirot ha mga sakit. Naghihinaot kami nga kamoy magpabilin nga himsugan panlawas nga makabulig nga pagkadukwag han aton sosyedad. Magpapadayon kami hapaghatag ha iyo mga impormasyon nga may kalabutan ha mahinsug nga panlawas nga paunan o malikayan ang mga sakit. Dapat healthy para happy tikang ha Philippine Information Agency Eastern Visayas ini Mary Grace Manado. Nanapo naman Nicole Bore para Istorya Panlawas. Ini ang iyo agenda ha 8. Sumat Panahon. Igin pasamo kandiwis ti pag-asa, didahan pagtapos han bulan han Mayo nga nagtitikang na ang southwest monsoon o habagat. Hapayag ang pag-asa, naabat na ang yuhoy han habagat, hakatundan nga dapit han nasod. Hapagtikang ang southwest monsoon o habagat, posible nga iniin magdurot sin mga paguran ha magkalain-laing nga parte han nasod. Ang panahon ng paguran, in kasagaran, in nagtitikang kaduha nga bahin, han bulan, han Mayo, o siyahan nga duha kasimana, han bulan, han Hunyo. Ini nga mga paguran, in tukubtog pahabulan, han Oktubre o Nobyembre.
Ang mga higayon in pag-uuran, hining nga mga panahon, inusahay, sunod-sunod, nga naabot, hintira kadlaw, sanglit nakakausa, in mga pagbaha o landslides, sanglit din sasagda, otro, kada publiko at maugot nga pagbantay. Kundi haluyo ang prediksyon hin mga pag-uuran nga darahan na bagat, may da naman mga higayon nga malinaw ang panahon nga waray uuran nga abatol. Ang tinatawag nga monsoon breaks. Ginbabana-bana gihapon ng pag-asa ang magiging epekto ang nabagat nga dan Super El Nino phenomenon yan nga tuig. Paran masunod nga unom kat bulan puti ka nga Hunyo wadto na Nobyembre ginbabana-bana ang pag-asa nga may ada siya ngadto ha 13 nga tropical cyclones o bagyo ang pwede maporma hasakop ngan makasulod ha Philippine Area of Responsibility. Kapag kaya na may ada na upat nga bagyo nga nakasunod na Pilipinas nga nang pinakaurhi amo ang bagyo Doming. Nga gumawas na ha Philippine Area of Responsibility hanya na nga simana. Tika nga nyo siguro ang Philippine Information Agency Eastern Visayas para sumat panahon. Ini Herubin Minyano, ini ang iyo agenda, Hautso. Editorial! Putro nga mag-aabri ang klase nga mabalik ang risyo han kada kwarto han mga eskwelahan habag o nga hugla han tinuig nga pag-aram. Ug sa may batyan ang bagting hauna nga adlaw ang pag-abre ang klase, usa nga importante nga buruhaton ang urusa ngan burublig nga pag-andam agud masigurado nga ang kada bata in masulod hatalwas, malimpyo ngan huyayag nga liburan. Ang tema na bayanihan sa paaralan, nagkakaisa para sa kaayusan at kaalaman in nagpapahinumdum nga ang edukasyon in dirila responsibilidad han mga magturutdo ngan mga labaw ha eskwelahan. Ini in responsibilidad gihapon han bubos nga komunidad. Ipinaagi han bayanihan nahihimo ang pagkaurusa han mga kag-anak, mga estudyante, opisyalis han gobyerno, pribado nga sektor, ngan iba pa nga mga grupo na kabakyang agud maandam ang mga liburan ha pag-abre ngan pagtikang han klase. Yan nga simana makikita naton ang mga voluntaryo nga nagbuburublig, paglimpyo han mga ruwang ha eskwelahan, pag-ayad han mga ruba nga mga lingkuranan ngan lamesa, pagpintura han mga bongbong ngan pader ngan pag-ayad han iba pa nga mga gamit ha eskwelahan. Ini nga mga simple nga mga buruhaton inda ko nga amot ha paghimo hinmumutangan nga nagaaghat han mga kabataan nga mag-aram hin maupay. Igin papakita din nga ang kalangpusan han edukasyon in bunga han urusa nga paggios han komunidad. Pero diri natatapos ang bayanihan hauna nga adlaw han klase. Ang tinuod nga suklanan in nakikita han matulanoy ngan padayon nga pagkaurusa agud mabaton ang mga ayat ha edukasyon sugad ang paghigulang ang mga gamit ngan pasilidad, mga libro ngan gamit ha pagtutdo ngan suporta hanga tanan nga paghinga o panginahanglan han mga nag-aaram ngan mga magturutdo. Ang pagkaurusa in mahinungdanon nga sadbigan agud makabot ang likalidad nga edukasyon para han nga tanan. Ang katuhayan ha mga eskwelahan insuklanan han nagkakaurusa nga komunidad. Kun ang kada tagsa in naamutin oras kusog ngan pagpaid na rig-on ang pundasyon hanibaro nga mapawa ang kabubuwason han mga kabataan. Hati arabot nga pag-abrihan klase hinaot unta nga magpabilin ang bayanihan agud masigurado nga ang kada nag-aaram in may higayon nga mahibaro o muswag ngan mangandoy hausa nga eskwelahan para han ira malamrag nga kabubuwason. Para han editorial ako Herian Arinto, ini ang iyo agenda aotso. Iyo pala himbatian ang pinakauring impormasyon ngan solusyon. Sugad man mga programa ang gobyerno nga nakakabenepisyo han mulupyo. Damang salamat ang iyo pagupod haamon hininga edisyon. Kamin magpapabilin nga ada sentro han mga balita nga naksyon parang katawhan han rehiyon. Hasta sunod ngay gayon. Ini ang iyo Agenda also Year 2. Agenda House.
Salamat haniyo pakigurusa ha Agenda Haus, ang programa nga nakatutok ha mga balita, impormasyon, nga solusyon, kasugbong ang gobyerno para ha kauswagan han panginabuhi